Ang magaspang na tela ng uniforme ay kumagat sa balat ni Ambon, isang kakaibang sensasyon para sa isang lalaking sanay sa pinakamahuhusay na seda at koton. Bawat hibla ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong katauhan. Si Bon, isang ordinaryong janitor. Ang amoy ng disinfectant at lumang mop ay humalo sa hangin, isang matalim na kaibahan sa halimuyak ng mamahaling kape at leather na kanyang nakasanayan sa kanyang sariling opisina. Bumuntong hininga siya, ang bigat ng lihim ay mas mabigat pa sa timba ng tubig na hawak niya. Noong araw na iyon, Martes, ang simula ng kanyang misyon. 3 linggo. 3 linggo na siya ay hindi si Ambon sarili, ang pinakamayamang tao sa Metro Sinagtala, ang nagtatag ng sarili group of companies. Sa loob ng 3 linggo, siya ay magiging si Bon, isang matandang tagapaglinis na halos walang halaga sa mata ng mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang irony ay nakakasikip ng dibdib. Isang bilyonaryo, ngayon ay lumulusong sa dagat ng basura. Pumasok siya sa malaking labi ng Menara Hiraya, ang pinakabagong obra maestra ng kanyang kumpanya na pinapatakbo ng kanyang anak na si Liwanag. Ang marble floor ay kumikinang, sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier. Ang mga tao ay nagmamadali, ang bawat isa ay may hawak na mamahaling telepono, nakasuot ng disente at branded na damit. Walang sino man ang nagbigay pansin kay Bon. Siya ay tulad ng isang anino, isang bahagi ng tanawin na karaniwang hindi pinapansin. May isang grupo ng mga kabataang empleyado, marahil mga bagong salta, ang nagtatawanan sa gilid, hawak ang kanilang mga coffee cup. Nakita nila si Bon, ang isa sa kanila, isang babaeng may matulis na dila at buhok na kulay tsokolate, ay sumimangot. "Oh kuya, pakidispose nga nito," aniya, at inihagis ang kanyang plastic cup sa sahig, ilang pulgada lamang mula sa basurahan. Hindi niya ito tiningnan, tila nakikipag-usap lang sa hangin. Ang dami ng basura, hindi man lang maubos. Pakiramdam ni Ambon o Bon ay may humarang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot, gustong itama ang babae, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito ang simula. Ito ang dahilan kung bakit siya naroroon. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang tasa, at inilagay sa basurahan. Hindi niya pinansin ang mga tawanan ng grupo. Nang matapos siya, nagpatuloy lang sila sa kanilang usapan na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na may hawak na isang stack ng papeles ang humarang sa kanyang daan. Si Castilla Verdadero, ang operations manager. Kilalang kilala ni Ambon si Castilla, isang lalaking matalino ngunit mayabang at uhaw sa kapangyarihan. Gayni, sa kanyang uniforme bilang janitor, nakita niya ang totoong kulay ni Castilla. "Hoy Bon, ano yung ginagawa mo dyan?" Sigaw ni Castilla. Ang boses ay puno ng paghamak. "Ang dami ng dumi sa conference room, nagpapahinga ka pa? Alam mo bang nagmamadali kami? O sadyang tamad ka lang talaga?" Gusto ni Ambon na sabihin kay Castilla kung sino siya, kung paano siya ang nagbigay ng trabaho dito. Ngunit, muli, pinigilan niya ang kanyang dila. "Pip, pasensya na po sir," mahina niyang sagot. Yumuko ng kaunti. "Puntahan ko na po." "Dapat lang," singhal ni Castilla, at umalis na parang walang nangyari, hindi man lang nag-abalang tumingin pabalik. Tumingin si Ambon sa direksyon kung saan umalis si Castilla. Napakababaw ng paggalang na ipinapakita ng mga tao. Ang kapangyarihan at posisyon ang tanging batayan. Umiling siya at nagpatuloy sa kanyang trabaho, dala-dala ang bigat ng katotohanan. Habang naglilinis siya sa pasilyo ng executive floor, nakita niya ang kanyang anak, si Liwanag Panganiban. Nakaupo ito sa kanyang malaking mesa, abala sa pagtingin sa laptop. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakafocus sa trabaho. Guwapo si Liwanag, matalino,
at may sariling angking galing. Ngunit may isang bagay na pumigil kay Ambon na lumapit. Ang aura ng pagiging abala at distansya. Ang kanyang anak ay naging isang kahangahangang CEO, ngunit tila nawawala ang liwanag ng pagiging tao na dati niyang kilala. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap, isang mainit na pagtatalo tungkol sa direksyon ng kumpanya. Pa, masyado kang nagtitiwala sa mga lumang pamamaraan, sabi ni Liwanag. Kailangan nating maging agresibo, mabilis. Ang mundo ngayon ay mabilis magbago. Ngunit hindi dapat mawala ang ating prinsipyo, anak, sagot niya. Ang mga empleyado ang pundasyon ng kumpanya. Hindi sila dapat tignan bilang numero lamang. Ngayon narito siya, sa ilalim ng anino, upang malaman kung ang prinsipyo na kanyang pinaniniwalaan ay buhay pa rin sa loob ng kanyang kumpanya o kung ang kanyang anak ay tuluyan nang nalamon ng mundo ng korporasyon. Lumayo si Ambon sa pintuan ng opisina ni Liwanag, nagpapanggap na naglilinis sa malapit. Hindi niya namalayan, may bumunggo sa kanya. Isang matangkad na babae, may hawak na tasa ng kape. Nagulat siya. Bago pa man siya makahingi ng tawad, ang kape ay tumapon sa kanyang uniforme. "Oh my God! Sorry po kuya!" Nag-aalalang sabi ng babae. "Hindi ko po sinasadya." Itinaas ni Ambon ang kanyang tingin. Isang magandang mukha ang nakita niya na may malalaking mata na puno ng pag-aalala. Si Luningning Alcala, siya ang isa sa mga bagong assistant manager na narinig niya mula sa mga usap-usapan, kilala sa kanyang sipag at kabaitan. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa ganoong kalagayan o mas tamang sabihin sa ganoong pag-uugali. "Ayos lang po, miss," sagot ni Ambon kalmado. "Wala po ito ya." Ngunit hindi siya pinabayaan ni Luningning. Agad itong kumuha ng tissue mula sa kanyang bag at sinubukang punasan ang uniforme ni Ambon. "Naku, pasensya na talaga kuya. Halika po, sa CR na lang natin linisin para hindi kayo mabasa." Hindi ito nag-atubiling hawakan ang kanyang braso. Ang pag-aalala ay totoo sa kanyang boses at kilos. Ito ang unang beses na may nagpakita sa kanya ng ganitong kabaitan sa kanyang bagong katauhan. Habang papunta sa banyo, may dumaang ilang empleyado at nagtataka silang tumingin kay Luningning na abala sa pag-aalala sa isang janitor. Ngunit hindi ito inalintana ni Luningning. "Ito po, kuya," aniya, at iniabot sa kanya ang isang maliit na tuwalya na kinuha niya sa aparador. "Baka kailangan niyo po." Nang makalabas sila sa banyo, umiling si Luningning. "Hindi ko talaga sinasadya kuya. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala maglinis sa parte na natapunan." "Salamat miss," sagot ni Ambon, at ngayon ang kanyang ngiti ay hindi na mapait. Ito ay tunay na nagtatago ng isang malalim na pasasalamat. Si Luningning ang unang tao na nagpakita ng tunay na pagmamalasakit. "Sige po kuya, may meeting pa po ako. Ingat po kayo." Nagmamadali itong umalis, ngunit bago pa man mawala sa paningin niya, lumingon ito at muling ngumiti sa kanya. Isang matamis na ngiti na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Ambon. Ngunit ang liwanag na iyon ay panandalian lang. Nang matapos ang kanyang shift, pumasok si Ambon sa isang maliit na banyo ng mga lalaki sa ground floor na bihira gamitin. Huminga siya ng malalim habang tinanggal ang uniforme ni Bon. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang matandang lalaki, pagod at may mga pilat ng buhay. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay puno ng determinasyon. Naglabas siya ng isang maliit na pambandang gawa sa papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang larawan ng kanyang asawa, ang ina ni Liwanag na matagal nang pumanaw. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Mahal," bulong ni Rani, "sana tama ang desisyon ko.
Yun sa kaniya inilabas ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa, kasama ang isang papel na may mga nakasulat na pangalan ng gamot. Ito ang kanyang pinakamalaking lihim, isang sakit na unti-unting kumakain sa kanya. Hindi ito matutukoy ng sinuman maliban sa kanyang doktor. Ang kanyang mga araw ay bilang na. At sa mga natitirang araw na iyon, nais niyang siguraduhin na ang kanyang anak ay makakakita ng tunay na halaga ng tao at ang kanyang kumpanya ay magiging isang lugar na may puso. Bon, tumitig sa kanyang sariling refleksyon, sa kanyang pagod na mga mata at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kaya ko ba itong tiisin? Ang lahat ng paghamak at pasakit? Sulit ba ang lahat ng ito para sa kanyang anak, para sa kanyang pamana? Ang huling tanong ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi lamang sa sakit ng kanyang sakit, kundi pati na rin sa bigat ng kanyang misyon. Ang unang linggo bilang si Bon ay isang mapait na pagsasanay sa pagpapakumbaba para kay Ambon. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang pagdura ng paghamak, isang serye ng mga saksak sa kanyang dangal. Ang mga ngiti ay hindi na para sa kanya. Ang mga matang nakatingin ay puno ng pagdududa o pagkalimot. Ngunit hindi siya sumusuko. Ito ang kanyang layunin, ang kanyang pagtubos. Isang gabi, matapos ang isang company party na nag-iwan ng kalat sa buong executive lounge, tahimik na naglilinis si Bon. Ang hangin ay amoy alak at mantsa ng pagkain. Habang pinupulot niya ang mga mabasyo ng bote at mga pinagkainan, narinig niya ang dalawang empleyado na nag-uusap sa di kalayuan. Hindi nila alam na naroroon siya, nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Grabe, ang daming kalat, sabi ng isang babae. Ang boses ay iritable. Puro na lang tayo party, pero ang trabaho, ganun pa rin. Hayaan mo na, sagot ng kasama niya, isang lalaki. Para saan pa ba ang mga janitor? Yan ang trabaho nila. Dapat nga magpasalamat sila at may trabaho sila, di ba? Kumuyom ang kamao ni Ambon. Ang simpleng pahayag na iyon ay sumasalamin sa kung paano tinitingnan ang mga tulad ni Bon. Mga tao na dapat magpasalamat na may trabaho, anuman ang pagtrato sa kanila. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Ganito ba ang kultura na nilikha niya? O mas tamang sabihin, ang kulturang pinahintulutan niyang lumago sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa pantry, dumaan si Castilla. May hawak itong tasa ng kape. Sinadya nitong tapunan ang sahig ng kaunting kape malapit sa sapatos ni Bon. Ayan na naman ang kape mo, Bon! Bungis ang gis ni Castilla. Ang bagal mo kasi maglinis. Ngayon ikaw na lang ulit ang magpunas niyan. At bilisan mo, ayokong makakita ng mantsa sa sahig ko. Naramdaman ni Ambon ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit huminga siya ng malalim, pinilit na kalmahin ang sarili. Opo, sir! Sagot niya at kinuha ang basahan para punasan ang maliit na mantsa. Hindi niya matandaan kung kailan huling may nag-utos sa kanya ng ganoon, sa ganoong mapang-api na paraan. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay nakakasakal. Pagkaraan ng tanghali, habang naglilinis si Bon sa hallway, nakita niya si Castilla na kinakausap ang isang bagong empleyado, si Gino. Kitang-kita niya ang panginginig ni Gino habang pinagsasabihan siya ni Castilla. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Gino? Hindi ganyan ang gagawin mo. Ang bobo mo naman. Kung ganyan ka, mas mabuti pang umuwi ka na lang at magtinda ng isda. Sigaw ni Castilla. Sadyang pinalalakas ang boses para marinig ng lahat. Napayuko si Gino, halatang nahihiya at takot. Pagkatapos ay nakita ni Ambon si Castilla na lumapit sa opisina ni Liwanag. May bitbit na mga papeles at ngumiti ng malapad.
Malinaw na ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa harap ng CEO. Ang galit ni Ambon ay lalong lumaki. Ang kanyang anak ay pinapaligiran ng mga ganitong klase ng tao. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Luningning. Bawat hapon, habang si Bon ay nagpapahinga sa isang tahimik na sulok ng pantry, may makikita siyang isang maliit na paper bag na may lamang sandwich at isang bote ng tubig. Hindi niya alam kung sino ang naglalagay niyon, ngunit isang araw, nakita niya si Luningning. Lumingon si Luningning, nakita siya, at ngumiti. Hindi niya kailangang magsalita. Ang ngiting iyon ay sapat na. Isang ngiti na puno ng kabaitan, walang paghuhusga. Ang maliit na pagkain na iyon ay hindi lang nagpakain sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Nagpapasalamat siya sa loob-loob niya. Sa lahat ng kadiliman, may isang maliit na liwanag na sumisikat. Ang paghahanap ng ebidensya ay patuloy. Sa mga oras na walang tao, lihim na inilalagay ni Ambon ang maliliit na kamera sa mga estratehikong lugar sa opisina, lalo na sa paligid ng espasyo ni Castilla. Ayaw niyang gawin ito, ngunit kailangan niyang patunayan ang kanyang hinala. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mga lason na nakapalibot sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis si Bon sa isang malapit sa cubicle ni mga empleyado, narinig niya ang isang boses na nagrereklamo sa telepono. "Hindi ko na kaya, ate," bulong ng isang lalaki. Ang boses ay halos umiiyak. "Si Sir Castilla sobra na, puro pambabastos. Ang dami niyang pinapagawa na hindi ko na trabaho. Gusto ko nang mag-resign." Naramdaman ni Ambon ang tindi ng problema. Hindi lamang ito tungkol kay Castilla, kundi tungkol sa buong sistema. Kung ang mga empleyado ay hindi masaya, paano lalago ang kumpanya? Nakuha na niya ang ilang ebidensya sa kamera, ngunit ang bawat salita na naririnig niya ay nagpapatunay na ang sitwasyon ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang misyon ay hindi lamang upang subukan ang kanyang anak, kundi upang linisin ang buong sistema. Ang kanyang unang linggo ay puno ng pagsubok, paghamak, at sakit. Ngunit sa bawat sakit, lalo siyang naging determinado. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang masira ang kanyang pamana o ang kanyang anak. Ang Metro Sinagtala ay kumikinang sa ilalim ng gabi, ngunit sa loob ng Menara Hiraya, ramdam ni Luningning ang bigat ng mga anino. Bilang isang assistant manager, lagi siyang nasa gitna ng apoy, ang pressure mula sa itaas at ang pagtatago ng mga kasamahan. Si Castilla Verdadero ang kanyang pinakamalaking tinik. Isang umaga, binigyan siya ni Castilla ng isang stack ng mga ulat na kailangang matapos sa loob ng 3 oras. Isang imposible. "Alam kong kaya mo, Miss Alcala," sabi nito na may nakakasukang ngiti. "O baka naman hindi. Sabihin mo lang para hindi ka na nagpapanggap na magaling." Pinigil ni Luningning ang kanyang inis. Ginagawa ni Castilla ang lahat para siya ay mahirapan, marahil dahil sa inggit o dahil lamang sa kanyang pagiging dominante. Huminga siya ng malalim at sinimulang trabahuhin ang mga ulat. Habang nagtatrabaho, nakita niya si Bon na tahimik na naglilinis sa labas ng kanyang cubicle. May kakaiba sa matandang janitor na iyon. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga kwento, at ang kanyang mga kilos, kahit simple, ay may kakaibang dignidad. May mga panahong pakiramdam niya ay mag-isa siya sa pakikipaglaban sa sistema. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Bon na tinutulungan ang isang bagong empleyado na ayusin ang naguulong file cart. Ang matandang janitor ay hindi humihingi ng kapalit at ang ngiti sa labi niya ay tunay. Nakaramdam si Luningning ng munting pag-asa. Hindi pa pala nawawala ang kabutihan sa mundong ito. Bigla siyang natauhan nang makita niya si Liwanag Panganiban, ang CEO, na lumabas sa kanyang opisina.
matangkad, guwapo, at may kakaibang karisma. Ngunit mayroon ding lamig sa kanyang mga mata, isang pader na mahirap basagin. Nagkaroon sila ng isang tense na pag-uusap tungkol sa isang project proposal na hindi inaprubahan ni Liwanag. Miss Alcala, kailangan natin ng mas agresibong diskarte. Paliwanag ni Liwanag, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Ang iyong proposal ay masyadong ligtas. Ngunit sir, naniniwala ako na ang pagiging ethical ay mahalaga rin sa paglago. Sagot ni Luningning, hindi nagpapatinag. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, tinitigan siya ni Liwanag at pakiramdam niya ay hinuhubaran nito ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa halip, napagalitan siya. Isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. May punto ka, sabi ni Liwanag. At nagulat si Luningning. Sige Miss Alcala, mag-isip ka pa ng ibang paraan. At mukhang pagod ka. Magpahinga ka muna. Hindi mo kailangang i-push ang sarili mo ng sobra. Nagulat si Luningning. Ito ang unang pagkakataon na may nagpahayag ng pag-aalala sa kanya sa opisina. Bukod kay Bon, nakaramdam siya ng isang munting kilig. Hindi pala ganoon kalayo ang puso ng CEO. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw kay Liwanag. Nakikita niya ito sa mga hindi inaasahang sandali. Ang pag-aalala nito sa mga bagong empleyado, ang pagiging patas nito sa desisyon, bagamat may kakulangan sa pag-unawa sa kalaliman ng problema. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Achinapshua sa kanyang desk, nakita niya si Castilla na lihim na nakikipag-usap sa isang empleyado sa madilim na sulok ng pantry. May iniabot na envelope si Castilla sa empleyado at pagkatapos ay bumulong ng isang bagay na hindi narinig ni Luningning, ngunit ang kilos ay kahina-hinala. Isang kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. May hindi maganda. Sa huling bahagi ng araw, habang siya ay nagtatrabaho pa rin, nakita niya si Boone na naglilinis sa kanyang lugar. Ang matandang janitor ay tahimik, masinop, at may kakaibang aura ng kapayapaan. Ngumiti siya kay Bon at ang matanda ay ngumiti pabalik. Sa ngiting iyon, nakita niya ang isang pag-asa na ang kabutihan ay magtatagumpay. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka, Miss Alcala. May mga mata na nakabantay sa iyo sa mga anino ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Mag-ingat ka kay Castilla. Napakapit si Luningning sa kanyang telepono. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang liwanag na nakita niya sa mga mata ni Bon at sa munting pag-aalala ni Liwanag ay tila pinalitan ng isang malalim na takot. Ang Menarahiraya na dapat ay isang lugar ning mga pangarap ay unti-unting nagiging isang bilangguan ng mga lihim at panganib. Hindi inakala ni Liwanag panganiban na darating ang araw na ang isang simpleng assistant manager ay makakakuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang mundo, ang mga babae ay karaniwang nakikita bilang dekorasyon o mga instrumento para sa pakikipag-ugnayan sa negosyo. Ngunit, si Luningning Alcala ay kakaiba. Mula sa kanyang opisina, madalas niyang nakikita si Luningning na abala sa kanyang trabaho. Hindi ito nagpapahinga, laging may ngiti sa labi sa kabila ng pagod. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa isang partnership deal at si Castilla na siyang nangangasiwa ay nabigo. Sa gitna ng kaguluhan, si Luningning ang nagboluntaryo na ayusin ang mga papeles at tawagan ang mga kliyente. Sa loob ng ilang oras, naibalik niya ang tiwala ng kliyente at nailigtas ang deal. "Ang galing mo, Miss Alcala," sabi ni Liwanag sa kanyang opisina na may bahid ng paghanga sa kanyang boses. "Hindi ko akalain na
kaya mo. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Sagot ni Luningning, bahagyang namumula. Maraming ginagawa ang trabaho nila, Miss Alcala. Ngunit kakaunti ang ginagawa ito ng may puso. Dagdag ni Liwanag. Nakita ko ang dedikasyon mo. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging mas interesado si Liwanag kay Luningning. Hindi lang dahil sa kanyang galing sa trabaho, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Mayroon siyang kakaibang aura ng pagiging totoo at walang pretensyon, isang bagay na bihirang makita sa mundo ng korporasyon. Ang kanyang mga ngiti ay hindi peke, ang kanyang mga mata ay walang tago. Sa kabilang banda, nagsimula rin siyang mapansin ang mga kakaibang kilos ni Kastila. Maraming usap-usapan tungkol sa pamamahala ni Kastila, ngunit palagi niyang binabaliwala ang mga ito. Isang araw, habang nasa kafeterya siya, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbubulungan tungkol sa kung paano pinagsasamantalahan ni Kastila ang kanyang posisyon. Ang lakas talaga ni Sir Kastila, bulong ng isa. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya nakikita ni CEO Liwanag. Baka takot din si CEO Liwanag, sagot ng isa. Alam mo naman, malakas din ang kapit niya. Naramdaman ni Liwanag ang isang kurot sa kanyang puso. Takot? Siya? Ang ideya ay nakakatawa, ngunit ang mga salita ay nag-iwan ng butas sa kanyang isip. Nang lapitan niya si Kastila para tanungin tungkol sa mga usap-usapan, napakabilis nitong umiwas at nagbigay ng mga alibay. Ang pagdududa ay unti-unting lumalaki sa isip ni Liwanag. Isang araw, habang nag-e-elevator si Liwanag, napansin niya si Bon, ang janitor. Tahimik itong naglilinis sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Bon, tila may malalim itong iniisip. Madalas niyang nakikita si Bon sa iba't ibang lugar sa opisina. Laging abala, ngunit laging may kakaibang aura. Pakiramdam niya ay mayroon itong nalalaman, ngunit hindi lang nagsasalita. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagal na araw ng trabaho, inimbitahan ni Liwanag si Luningning para sa hapunan sa isang simpleng restaurant malapit sa opisina. Hindi ito opisyal na date, kundi isang business dinner. Ngunit para kay Liwanag, may kakaiba sa pagkakataong iyon. Miss Alcala, nakikita ko ang dedikasyon mo sa kumpanya, sabi ni Liwanag habang umiinom ng kape. Gusto ko sanang bigyan ka ng mas malaking responsibilidad. May naiisip akong proyekto na gusto kong ikaw ang mamuno. Nagliwanag ang muka ni Luningning. Talaga po, sir. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Sa gitna ng usapan nila tungkol sa trabaho, naramdaman ni Liwanag ang isang kakaibang ginhawa. Hindi niya kailangang magpanggap o maging formal. Si Luningning ay totoo, at iyon ang nagustuhan niya. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang sarili, sa pressure na nararamdaman niya mula sa kanyang ama, sa kanyang pagnanais na patunayan ang sarili. Votin, nabanggit niya ang isang insidente sa kanyang kabataan kung saan hindi nakadalo ang kanyang ama sa isang mahalagang pagtatanghal niya dahil sa trabaho na nag-iwan ng kirot sa kanyang puso. Kaya ko po kayong intindihin, sir. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay malumanay. May mga sugat po talaga na mahirap gamutin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Liwanag na hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Liwanag ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ito ba ang pag-ibig? Ang tanong ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang mundo niya ay umiikot sa negosyo at kapangyarihan. Ngunit ngayon may isang babae na nagbubukas ng kanyang puso sa isang bagong damdamin. Kinabukasan, habang naglalakad si Liwanag sa hallway, narinig niya ang boses ni Kastila na nagagalit. Nagulat siya.
Napatingin siya sa pinagmulan ng boses at nakita niya si Castilla na pinagsasabihan si Bon. Bon, ang bagal mo. Hindi ka ba marunong magtrabaho? Puro ka pahinga. Kung ganyan ka, mas mabuti pang matulog ka na lang sa bahay. Sigaw ni Castilla. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nagtago si Liwanag sa likod ng isang pader. Ayaw niyang makita. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Gusto niyang sugurin si Castilla at ipagtanggol si Bon, ngunit hindi niya magawa. Bilang CEO, kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Ang tanong ay bumalik, paano niya haharapin ang mga anino sa kanyang kumpanya? Ang mga kamera na lihim na inilagay ni Ambon ay naging kanyang mga mata at tainga sa loob ng Menara Hiraya. Gabi-gabi, matapos ang kanyang shift bilang sibon, umuuwi siya sa isang lihim na apartment at pinapanood ang mga footage. Ang bawat video ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Si Castilla Verdadero ay hindi lamang mayabang at mapangapi, kundi isang tiwali. Isang footage ang nagpakita kay Castilla na tumatanggap ng mga envelope mula sa mga supplier sa labas ng opisina na tila nagbibigay ng mga kickback para sa mga kontrata. Mayroon ding mga video kung paano niya sinisisi ang kanyang mga tauhan sa kanyang mga pagkakamali o mas masahol pa kung paano niya sinisira ang kanilang mga reputasyon sa harap ni Liwanag. Kumukulo ang dugo ni Ambon sa tuwing nakikita niya ang mga eksenang ito. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting nilalamon ng korupsyon at kawalang katarungan. Ngunit mayroon ding mga sandali na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nakita niya si Luningning Alcala na tahimik na nagtatrabaho sa opisina kahit pagkatapos ng oras. Isang araw, narinig niya ang usapan ni Luningning sa telepono na inipagtatanggol ang isang bagong empleyado na binubuli ni Castilla. Hindi po tama ang ginagawa ni Sir Castilla, matapang na sabi ni Luningning sa kausap niya. Dapat po nating protektahan ang ating mga kasamahan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ambon. Ang kabaitan at tapang ni Luningning ay isang biyaya. Nakikita niya na mayroong pa ring mga tao sa kanyang kumpanya na naniniwala sa tama. Ang mga pangyayari sa opisina ay nagiging mas komplikado. Nagsimulang makita ni Ambon ang unti-unting paglapit ni Liwanag at Luningning. Madalas na silang nakikita na magkasama sa kafe sa Linlahi. Ang kanilang mga tawanan at pag-uusap ay tila nagpapagaan sa mabigat na kapaligiran ng kumpanya. Nakaramdam si Ambon ng ligaya para sa kanyang anak, ngunit mayroon ding bahid ng lungkot. Ang kanyang sakit ay lalong lumalala at ang oras niya ay paubos na. Isang araw, habang naglilinis si Bon sa executive floor, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Isang matalim na kurot na tila may sumasakal sa kanyang baga. Napakapit siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinilit niyang maglakad patungo sa banyo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Nang makapasok siya, agad niyang inilabas ang kanyang gamot at ininom. Sumandal siya sa dingding, pinipilit na huminga. Ang kanyang mukha ay namutla at pawis ang buong katawan. Hindi pa ngayon Ambon, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi pa, kailangan kong matapos ito. Ang insidente ay nagpaalala sa kanya ng kanyang limitadong oras. Kailangan niyang bilisan ang kanyang misyon. Kailangan niyang siguraduhin na ang kanyang anak ay makikita ang katotohanan bago pa man maging huli ang lahat. Pagkatapos ng kanyang shift, habang papalabas siya ng Menara Hiraya, nakasalubong niya si Castilla sa parking lot. Ang ngiti ni Castilla ay puno ng panunuya. Aba, Kuya Bon, sabi ni Castilla. Ang kanyang boses ay sarkastiko. Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba? O sadyang napapagod ka na sa paglilinis ng basura ng iba? Tiningnan ni Ambon si Castilla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng galit. Hindi niya sinagot. Alam mo, Bon, patuloy ni Castilla, lumapit
ning bahagya. Marami akong naririnig tungkol sa iyo. Parang masyado kang curious sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Baka gusto mong mas maaga kang magpaalam sa trabaho mo, ha? Isang kaba ang naramdaman ni Ambon. Nagdududa na si Kastila. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, isang insidente ang nangyari. Isang mahalagang file ng mga kontrata ang nawala sa opisina. Lahat ay naghahanap. At gaya ng inaasahan, si Kastila ang unang nagturo kay Bon. Si Bon ang huling nakita sa lugar na iyon. Sigaw ni Kastila sa harap ng mga empleyado. Marahil siya ang kumuha. Sino pa ba? Isang janitor lang naman siya. Baka ibenta niya ang mga impormasyon. Naramdaman ni Ambon ang pagtatalo sa kanyang loob. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinigil niya. Ito ang huling pagsubok, ang huling saksak sa kanyang dangal. Kailangan niyang manatiling kalmado. Ang kanyang mga ebidensya ang magsasalita para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado, may isang apoy na nagbabaga, isang galit na handang sumabog anumang oras. Ang balita tungkol sa nawawalang file ay kumalat sa buong Menarahiraya na parang apoy. At gaya ng inaasahan, si Bon ang naging sentro ng usap-usapan. Narinig ni Luningning ang mga bulungan. Janitor lang yan, baka ibinenta na. Dapat talaga hindi pinapapasok ang mga ganyan sa sensitive areas. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi niya matanggap ang mga akusasyon. Alam niyang malinis ang puso ni Bon. Nang makita niya si Kastila na nagmamadaling lumapit kay Bon, handa nang sugurin ito. Hindi na nakapagpigil si Luningning. Teka lang, Sir Kastila! Matapang niyang sigaw, humarang sa pagitan ni Bon at ni Kastila. Napatigil si Kastila, nagulat sa biglaang pagharang ni Luningning. At ano naman ang pakialam mo, Miss Alcala? Hahayaan mo ba kaming basta na lang mawalan ng mahalagang dokumento dahil sa isang janitor? Walang kinuha si Kuya Bon! Mariing sagot ni Luningning, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nandito ako nang huli siyang maglinis. At malinis ang kanyang konsensya. Huwag po kayong basta-basta manghusga ng walang ebidensya. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang umasa na tatayo si Luningning para ipagtanggol ang isang janitor. Lalo na sa harap ni Kastila. Tiningnan ni Kastila si Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Talaga lang, Miss Alcala? Bulong ni Kastila puno ng puot. O sadyang may nalalaman ka rin tungkol sa nawawalang file na yan? Baka naman may pinoprotektahan ka lang. Naramdaman ni Luningning ang takot. Ngunit hindi siya nagpatinag. Wala po akong pinoprotektahan, sir. Ang pinoprotektahan ko po ay ang katotohanan. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, kahit walang matibay na ebidensya, nanatili si Bon bilang pangunahing suspect. Ngunit ang pagtatanggol ni Luningning ay nagbigay sa kanya ng malaking pabor. Simula noon, mas lalo niyang pinagkatiwalaan si Luningning. Desidido si Luningning na tulungan si Bon. Lihim siyang naghanap ng mga ebidensya. Isa-isa niyang nireview ang mga log ng security camera, nagbabaka sakaling may makita siyang kahit anong lead. Nakakita siya ng isang kakaibang eksena. Si Kastila, nagmamadaling pumasok sa opisina matapos ang shift ni Bon na may hawak na isang bagay na tila isang folder. Ngunit malabo ang video para makita ng maayos. Isang araw, ipinatawag siya ni Liwanag sa kanyang opisina. Miss Alcala, tungkol sa nangyari kay Bon, sabi ni Liwanag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Naniniwala ka ba talaga na inosente siya? Hindi nag-atubili si Luningning. Opo sir, naniniwala po ako. May nakuha po akong video footage na nagpapakita kay Sir Castilla na pumasok sa opisina matapos ang shift ni Kuya Bon. Inilahad niya ang kanyang mga nakita.
Tiningnan siya ni Liwanag ng matagal, may paghanga sa kanyang mga mata. Salamat, Miss Alcala, iimbestigahan ko ito. Nang umalis si Luningning, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-asa. Nakikinig pala si Liwanag. Ngunit ang tapang ni Luningning ay nagkaroon din ng kapalit. Nagsimulang iwasan siya ng kanyang mga kasamahan. Si Kastila ay lalong naging mapang-api sa kanya. Inuutusan siya ng mga walang kwentang trabaho at sinisira ang kanyang reputasyon sa harap ng mga ibang empleyado. Ngunit hindi siya sumuko. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Luningning hanggang gabi para matapos ang isang proyekto na sadyang pinahirap ni Kastila, biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Si Liwanag. "Umuwi ka na, Miss Alcala?" sabi ni Liwanag. "Gabi na. Ituloy mo na lang bukas." "Hindi ko po pwedeng iwan ito, sir," sagot ni Luningning. "Kailangan po itong matapos." Umupo si Liwanag sa tapat niya. "Bakit mo ginagawa ito, Miss Alcala? Alam kong si Kastila ang may gawa niyan para pahirapan ka." Tiningnan ni Luningning si Liwanag. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pag-aalala. "Kailangan po. Para po sa kumpanya. At para po sa mga tulad ni Kuya Bon." Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraang karanasan, kung paano nawalan ng trabaho ang kanyang ama dahil sa korupsyon sa isang malaking kumpanya na nag-iwan ng malaking sugat sa kanilang pamilya. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Biglang hinawakan ni Liwanag ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng ginhawa kay Luningning. "Hindi ka nag-iisa, Luningning," sabi ni Liwanag. Ang kanyang boses ay malumanay. May mga tao pa ring lumalaban para sa tama. Ang mga sandaling iyon ay nagbigay ng kakaibang damdamin kay Luningning. Hindi lamang pag-asa, kundi isang bagay na mas malalim. Sa tingin ni Liwanag, nakita niya ang isang kaluluwang katulad niya na naghahanap din ng katotohanan at katarungan. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ang narinig niya, malalim at nanginginig. "Miss Alcala?" Bulong ng boses. "Mag-ingat ka! Si Kastila, may mas malaki siyang pinaplano. At ikaw, ang susunod na target niya. Kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo, huwag kang magsalita. Mag-ingat ka sa dilim." Nabitawan ni Luningning ang kanyang telepono. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang boses ay pamilyar. Ito ay mula sa isang empleyado na dati niyang nakita na may kausap na Kastila. Ang katotohanan ay lalong nagiging madilim at ngayon pakiramdam niya ay siya ay nag-iisa. Ang pagtawag na iyon ay nagpakulo sa dugo ni Liwanag. Nag-aalala siya kay Luningning. Hindi niya matanggap na may isang tao sa kanyang kumpanya na nanganganib. Kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang lahat ng files tungkol kay Kastila, mula sa kanyang mga performance review hanggang sa mga transaction records. Mayroon siyang hinala na may mas malalim na nangyayari. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isa sa mga security camera footage na ipinakita ni Luningning. Malabo man, nakita niya si Kastila na pumasok sa opisina matapos ang shift ni Bon. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanyang kilos, tila may tinatago. Ang pagdududa ni Liwanag ay lalong lumaki. Isang araw, habang abala si Liwanag sa kanyang opisina, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa banyo ng mga lalaki sa kanyang palapag. Isang malakas na thud. Nagulat siya. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Bon. Nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Hirap na hirap huminga. "Bon, anong nangyari?" sigaw ni Liwanag. Agad na lumapit at lumuhod sa tabi ng janitor. Sakit sa dibdib. Bulong ni Bon, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Huwag kang mag-alala, Bon.
Dadalhin kita sa ospital. Sabi ni Liwanag, sinubukang buhatin si Bon. Habang iniangat niya si Bon, aksidenteng nahulog ang jacket ng janitor. At mula sa bulsa nito, lumabas ang isang bagay, isang gintong relo. Hindi ito ordinaryong relo. Ito ang relo na ibinigay niya sa kanyang ama noong kanyang ika-50 kaarawan. Ang relo ay may nakaukit na pangalan, Ambon Sarili. Nabitawan ni Liwanag si Bon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang janitor na kanyang pinagsasabihan. Ang janitor na pinagtawanan ng marami. Ang janitor na pinabayaan niya ay ang kanyang ama. Pa! Bulong ni Liwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata ni Ambon o Bon ay dahan-dahang bumukas. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagod at pagmamahal. Liwanag, anak ko. Mahina niyang bulong. At pagkatapos ay nawalan ng malay. Pa! Sigaw ni Liwanag, niyakap ang kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay umaagos, hindi lamang dahil sa sakit ng kanyang ama, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ang lahat ng paghamak, ang lahat ng sakit na dinanas ng kanyang ama, ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng kanyang ilong. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang boses mula sa labas ng banyo. May problema ba, Sir Liwanag? Tumingin si Liwanag. Nakita niya si Malaya Silang, ang kanyang personal na kalihim na nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Liwanag na nakayakap sa janitor. Malaya, sabi ni Liwanag, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawag ka ng ambulansya, ngayon na! Ngunit ang isip ni Liwanag ay puno ng magkahalong emosyon, galit, puot, pagsisisi. Paano nangyari ito? Paano niya hindi nakilala ang kanyang sariling ama? Ang kanyang mundo ay gumuhos sa isang iglap. Ang kumpanyang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang posisyon, ang lahat ng ito ay walang saysay kung ang kanyang ama ay nagdusa sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang emergency room ng ospital ay napuno ng lamig. Ang ilaw ay napakaliwanag, ngunit ang puso ni Liwanag ay nanatiling madilim. Nakaupo siya sa waiting area, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagsisisi. Ang kanyang ama, ang bilyonaryong nagtatag ng kanilang imperyo, ay nakaratay ngayon sa loob, naglalaban para sa kanyang buhay, habang siya ay bulag sa lahat ng nangyayari. Dumating si Luningning, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Liwanag, anong nangyari kay Kuya Bon? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tiningnan ni Liwanag si Luningning, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Siya ang aking ama, Luningning. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Siya si Ambon Sarili. Nagulat si Luningning, hindi siya makapaniwala. Ang janitor na kanyang kinakausap, ang janitor na kanyang tinulungan, ay ang ama ng CEO, ang isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang puso. Pero bakit? Tanong ni Luningning, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi ko alam. Sagot ni Liwanag, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Gusto niyang malaman kung anuing nangyayari sa kumpanya. Gusto niyang makita ang totoo. At ako ay nabulag. Nabulag ako sa kapangyarihan at pagmamataas. Naramdaman ni Luningning ang galit, ngunit mas matindi ang awa para kay Liwanag. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, Sir Liwanag. Kaya nating ayusin ito. Imadipat-ati e-appreciato. Ngunit ang sitwasyon ay lalong lumala. Sa Menara Hiraya, ang balita ay kumalat na parang wildfire. Ang pagkakakilanlan ni Ambon Sarili bilang si Bon
ay isang malaking iskandalo. Agad itong ginamit ni Castilla. Ito ay isang seryosong paglabag sa privacy. Isipin ninyo, ang ating CEO ay nagtatago ng kanyang ama sa loob ng kumpanya bilang isang janitor. Para saan? Para spyingan tayo? Sigaw ni Castilla sa isang emergency meeting ng Board of Directors na kanyang pinaghandaan. Dapat si Liwanag Panganiban ang managot dito. Siya ang nagbigay ng pahintulot sa ganitong kalokohan. Sinubukan ni Malaya Silang ang kalihim ni Liwanag na ipagtanggol ang kanyang boss, ngunit walang nakinig. Naging magulo ang lahat. Ang reputasyon ng Sarili Group ay unti-unting bumabagsak. Sa ospital, matapos ang ilang oras na operasyon, lumabas ang doktor. Stable na po ang kanyang kondisyon, ngunit mahina pa rin siya. Paliwanag ng doktor kay Liwanag at Luningning. Ang kanyang sakit ay nasa advanced stage na. Kailangan niya ng matinding pahinga at paggaling. Hindi na siya pwedeng ma-stress. Lumapit si Liwanag sa kanyang ama. Nakita niya ang maputlang mukha ni Ambon, ang mga tubes na nakakabit sa kanya. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay nagdusa dahil sa kanyang pagiging bulag. Bulong ni Liwanag, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Patawarin mo po ako. Ngunit ang krisis sa kumpanya ay lalong lumalala. Ang mga shareholders ay nagsimulang mag-alala. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ay lumabas sa media. Nagsimulang mag-collapse ang stock market ng Sarili Group. Pakiramdam ni Liwanag, nawawalan na siya ng lahat. Ang kanyang ama, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang dignidad. Walang pag-asa, bulong ni Liwanag, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Wala na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Luningning. "Huwag kang sumuko, Sir Liwanag," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Nasa atin ang katotohanan. Hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Ambon. Tiningnan niya ang kanyang anak, at pagkatapos ay tiningnan niya si Luningning. Isang mahina, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Huwag kang sumuko, anak ko," mahina niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liwanag. "Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Liwanag. Ang kanyang ama ay lumalaban pa rin. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa tapos ang laban. Ang laban para sa katotohanan at hustisya ay magsisimula pa lamang. Ang mga salita ng kanyang ama ay umaling-aungaw sa isip ni Liwanag. "Huwag kang sumuko, anak ko. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaan na ang kanyang ama ay magdusa ng walang saysay. Nang gabing iyon, matapos bisitahin ang kanyang ama sa ospital, dumiretso si Liwanag sa kanyang opisina. Si Luningning ay naroroon na, naghihintay. Kasama niya si Malaya Silang, ang kalihim ni Liwanag, na ang muka ay puno ng seryosong determinasyon. "Sir Liwanag, handa na po ako," sabi ni Luningning. Inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. "Ito po ang mga ebidensya na nakalap ko tungkol sa mga iligal na transaksyon ni Sir Castilla. Mayroon din po akong mga statements mula sa mga dating empleyado na nabiktima ng kanyang pang-aabuso." Ibinigay ni Liwanag ang isang USB drive kay Luningning. "Ito naman ang mga footage mula sa mga hidden camera ni Papa. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagpapahirap, ang kanyang korupsyon. Lahat ay narito." Nagulat si Malaya. "Talaga po, sir? Ginawa po ni Sir Ambon ito?" "Oo, Malaya," sagot ni Liwanag. "At ngayon gagamitin natin ito. Kailangan nating gawin ito para sa kanya at para sa kumpanya." Mabilis silang nagtrabaho. Binalangkas nila ang kanilang presentasyon, inayos ang mga ebidensya,
at sinigurado na walang butas ang kanilang kaso. Si Malaya, na dating tahimik at sumusunod lang sa agos, ay biglang naging aktibo. Nagbigay siya ng mga impormasyon tungkol sa mga internal na proseso na ginagamit ni Castilla upang manipulahin ang mga records. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Si Castilla ang nanguna. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Nagbigay siya ng mahabang talumpati, pinipintasan si Liwanag at ang kanyang ama, at sinubukang i-paint si Ambon bilang isang baliw na matanda. Ang insidente ni Mr. Ambon sarili ay isang malaking kahihiyan sa ating kumpanya. Sabi ni Castilla, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang isang CEO na hindi kayang protektahan ang kanyang sariling ama mula sa kanyang mga kapritsyo ay hindi karapat-dapat mamuno. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga miyembro ng board. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Castilla, tumayo si Liwanag. "Tama na, Sir Castilla," matigas na sabi ni Liwanag. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Ang aking ama ay nagpunta rito hindi para mag-espiya, kundi para hanapin ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa mga tulad mo." Nagulat si Castilla. "Anong sinasabi mo?" "Ang sinasabi ko ay ito," sabi ni Liwanag, at iniplay niya ang isang video sa malaking screen. Ang video ay nagpakita kay Castilla na tumatanggap ng kickbacks mula sa isang supplier. Kasunod nito, ipinakita niya ang video kung paano pinagpapahirapan ni Castilla si Bon, kung paano niya sinisira ang mga empleyado, at kung paano niya minamanipula ang mga records. Ang bawat video ay may petsa at oras, at hindi maikakaila ang katotohanan. Nagulat ang lahat. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla at galit. "Ito lang ba ang ebidensya mo, Liwanag?" Sigaw ni Castilla, sinubukang magpanggap na kalmado. "Hindi lang ito," sagot ni Liwanag. "Narito rin ang mga testimonya mula sa mga empleyado na nabiktima ng iyong pang-aabuso." Isa-isang tumayo ang mga empleyado. Si Gino, ang batang empleyado na pinahiya ni Castilla, ay kabilang sa kanila. Ibinunyag nila ang lahat ng pang-aabuso, ang lahat ng korupsyon, ang lahat ng kasamaan na ginawa ni Castilla. Ang mukha ni Castilla ay unti-unting namutla. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng takot. Habang nagpapatuloy ang mga testimonya, nagkaroon ng gulo sa boardroom. Nagkaroon ng mga sigawan at pagtutol mula sa mga kaalyado ni Castilla. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nagtagumpay. Nang makita ni Castilla na wala na siyang kawala, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Bigla siyang tumayo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may inilabas siyang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. "Hindi niyo ako pwedeng gawing ganyan!" Sigaw ni Castilla. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. "Ako ang may hawak ng lahat! Ako ang magpapasya!" Itinaas niya ang kutsilyo at mabilis na lumapit kay Luningning na nakatayo malapit sa screen. Ang lahat ay nabigla. Walang sino man ang umasa sa ganoong karahasan. Ang kutsilyo ay kumikinang sa ilaw at ang buhay ni Luningning ay nakataya. Ang sigaw ni Castilla ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang kutsilyo ay kumikinang sa ilaw, papalapit kay Luningning. Nagulantang ang lahat. Walang sino man ang nakakilos sa matinding takot. Ngunit si Liwanag ay hindi nag-atubili. Sa isang iglap, tumalon si Liwanag. Pinasok niya ang pagitan ni Castilla at Luningning at pinigilan ng kamay ni Castilla. Nagkaroon ng matinding pagtatalo, nagtutulakan. Sa huli, sa tulong ng security na mabilis na dumating, nahawakan si Castilla. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig at si Castilla ay mabilis na dinala palabas ng silid, sumisigaw ng mga pagbabanta. Niyakap ni Liwanag si Luningning, ang kanyang puso ay kumalabog. "Ayos ka lang ba, Luningning?"
Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Opo, Sir Liwanag, sagot ni Luningning, nanginginig. Salamat po. Ang boardroom ay napuno ng katahimikan. Ang lahat ay nakatingin kina Liwanag at Luningning. Ang kanilang pagmamahal ay malinaw na nakita sa mga kilos ni Liwanag. Nang matapos ang gulo, isang stretcher ang dinala sa loob. Naroon si Ambon Sarili, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa tulong ni Luningning at Liwanag, dahan-dahan siyang inilagay sa harap ng board. Ang lahat ay nabigla. Ang bilyonaryong nagpanggap na janitor, naroroon na ngayon sa kanyang tunay na anyo. Ginoo at ginang, simula ni Ambon, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako naririto. Hindi ako naririto para saktan ang sinuman. Naririto ako para ilantad ang katotohanan. Ikinuwento ni Ambon ang kanyang misyon, ang kanyang sakit, at ang kanyang pagnanais na linisin ang kumpanya para sa kanyang anak at para sa mga empleyado. Inilahad niya ang kanyang kondisyon, ang kanyang limitadong oras, at ang kanyang huling hiling, ang maging isang kumpanya na may puso na nagpapahalaga sa dignidad ng bawat isa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, sabi ni Ambon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ito ay nasusukat sa dangal, kabutihan ng puso, at paggalang sa kapwa. Sumunod si Liwanag, ipinahayag ang kanyang mga plano para sa kumpanya. Bubuo tayo ng isang bagong sistema, sabi ni Liwanag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang sistema na may transparency, fairness at equality. Walang sinuman ang pwedeng mangapi. Walang sinuman ang pwedeng manakit. Ang bawat isa ay may karapatang magtrabaho sa isang lugar na may paggalang at dignidad. Ang mga miyembro ng board ay nagbigay ng suporta. Si Castilla at ang kanyang mga kasamahan ay opisyal na sinibak sa trabaho at haharap sa kaso. Ang kumpanya ay magsisimula ng isang bagong pahina. Nang matapos ang meeting, may isang babae ang lumapit kay Ambon. Si Malaya Silang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Sir Ambon, sabi ni Malaya, ang kanyang mga mata ay luhaan. Patawarin niyo po ako. Alam kong marami akong nakita na hindi ko iniulat. Takot po ako. Takot po akong mawalan ng trabaho. Ngunit ngayon, alam ko na mali ang ginawa ko. Hinawakan ni Ambon ang kamay ni Malaya. Ang mahalaga, Malaya, ay ang pagbabago. Ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Ngunit may isang eksena ang nagbigay ng pinakamalaking emosyon. Isang lalaki ang lumapit kay Ambon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Siya si Gino, ang empleyado na pinahiya ni Castilla at ang isa sa mga nagtawanan kay Bon noong unang araw. Kuya Bon, Sir Ambon, sabi ni Gino. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap ni Ambon. Patawarin niyo po ako. Napakasama ko. Pinagtawanan ko kayo. Tinuring ko kayong basura. Hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Ambon. Hinawakan niya ang balikat ni Gino at itinaas ito. Ang pinakamalaking bayad na pwede mong ibigay, Gino, ay ang pagbabago. Ang matuto sa iyong pagkakamali. Ang magpakita ng kabutihan sa iba. Niyakap ni Gino si Ambon. Ang lahat ay nakasaksi sa eksenang iyon. Ang pagpapatawad, ang pagbabago, ang pag-asa. Tiningnan ni Ambon sina Liwanag at Luningning. Nagtatawanan sila, magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Isang ngiti ang sumilay sa labi. Sa labi ni Ambon. Nagtagumpay siya. Ang kanyang anak ay natuto. Ang kumpanya ay magbabago. At ang pag-ibig ay natagpuan.
Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang matalim na sakit ang dumating sa kanya. Naramdaman niya ang pag-ubo at nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, nakita niya ang dugo. Ang kanyang oras ay paubos na. Ang pag-ubo ng dugo ni Ambon ay nagdulot ng malalim na pagkabahala kina Liwanag at Luningning. Agad siyang dinala pabalik sa ospital. Sa mga sumunod na araw, lumala ang kanyang kondisyon. Ang kanyang mga araw ay bilang na. Ngunit sa kabila ng sakit, may kapayapaan sa puso ni Ambon. Ang kanyang misyon ay natapos. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak at ang pag-asa sa kumpanya. At higit sa lahat, nakita niya ang pagmamahal na namumukadkad sa pagitan ni Liwanag at Luningning. "Liwanag, anak ko," mahinang sabi ni Ambon, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Patawarin mo ako kung naging mahirap akong ama. Ngunit sana ay maintindihan mo na lahat ng ginawa ko ay para sa iyo." Umiiyak si Liwanag, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ng kanyang ama. "Wala kang kasalanan pa. Ako ang may kasalanan. Ako ang nabulag. Salamat pa. Salamat sa lahat." Nasa tabi nila si Luningning. Hawak ang isa pang kamay ni Ambon. "Napakabait niyo po, Sir Ambon. Maraming salamat po sa inyong ginawa." Ngumiti si Ambon. "Luningning, ingatan mo ang anak ko at ang kumpanya. Ikaw ang liwanag na kailangan niya." Ilang sandali pa, matapos ang isang huling ngiti at isang huling paghigpit sa kanilang mga kamay, pumikit si Ambon sarili. Sumakabilang buhay siya ng payapa, dala-dala ang kaalaman na ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang anak at sa kumpaniyang kanyang pinaghirapan. Ang libing ni Ambon sarili ay simpleng ngunit makahulugan. Maraming tao ang dumalo, hindi lamang mga kaibigan at kasamahan, kundi pati na rin ang mga empleyado ng sarili group na kanyang pinagkalooban ng bago't malinis na simula. Nagbigay ng eulogy si Liwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal at paggalang. "Ang aking ama ay isang dakilang tao," sabi ni Liwanag. "Hindi siya nagsukat ng yaman sa salapi, kundi sa dangal, kabutihan ng puso at paggalang sa kapwa. Ang kanyang pamana ay hindi lamang ang kumpanya, kundi ang aral na iniwan niya sa ating lahat." Matapos ang libing, nagkaroon ng malawakang pagbabago sa Menara Hiraya. Si Liwanag kasama si Luningning ay nagpapatupad ng mga bagong patakaran at programa na nakasentro sa kapakanan ng empleyado. Ang mga secret camera na inilagay ni Ambon ay inalis na, ngunit ang diwa ng pagiging tapat at transparent ay naging pundasyon ng kumpanya. Ang mga empleyado na sinibak dahil sa korupsyon at pang-aabuso ay hinarap ang kanilang mga kaso, ngunit ang mga tulad ni Malaya Silang na nagpakita ng pagsisisi at pagbabago ay binigyan ng ikalawang pagkakataon. Si Malaya ay naging bahagi ng isang bagong departamento na nakatutok sa corporate social responsibility, tinutulungan ang mga komunidad na nangangailangan at nagbibigay ng mga programa para sa mga empleyado. Isang hapon, sa paglubog ng araw sa Manila Bay, dinala ni Liwanag si Luningning sa isang lugar na puno ng alaala para sa kanya. Ang parke kung saan siya at ang kanyang ama ay madalas maglaro noong bata pa siya. Lumuhod si Liwanag sa harap ni Luningning at naglabas ng singsing. "Luningning," sabi ni Liwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at kabutihan. Magpakasal ka sa akin." Naluha si Luningning. "Opo, Liwanag, opo!" Niyakap nila ang isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng ligaya. Ang kanilang pagmamahal ay naging simbolo ng pag-asa, ng paggaling, at ng isang bagong simula. Habang naghahanda sila para sa kanilang kasal,
Isang lumang kahon ang natagpuan ni Liwanag sa opisina ng kanyang ama. Ito ay puno ng mga lumang larawan at liham. Sa ilalim ng kahon may isang liham na hindi pa nabubuksan na nakasulat ang para sa aking minamahal na anak. Binuksan ni Liwanag ang liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang liham ay isinulat ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas. Sa liham, ikinwento ni Ambon ang kanyang unang pag-ibig. Isang babaeng mahirap, ngunit may busilak na puso. Isang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay, ngunit nawala sa kanya dahil sa kanyang pagiging ambisyoso at bulag sa pera. Isang pahina sa liham ay nagtatapos sa isang makahulugang tanong. Sana, anak ko, ay hindi mo maranasan ang parehong pagkakamali ko. Sana ay makita mo ang tunay na ganda ng puso. Higit sa lahat ng yaman, lumipas ang ilang taon. Ing Menara Hiraya, ang dating tore ng karangyaan na nilamon ng anino ng katiwalian, ay nagbago. Hindi na ito isang lugar kung saan ang halaga ng tao ay nasusukat sa kanilang posisyon o yaman. Sa ilalim ng pamamahala ni Liwanag at Luningning, ito ay naging isang huwaran ng etikal na pamamahala at makataong kultura ng trabaho. Ang mga aral ni Ambon Sarili, ang bilyonaryong nagpanggap na janitor, ay inukit hindi lamang sa mga patakaran ng kumpanya kundi pati na rin sa puso ng bawat empleyado. Isang makulay na selebrasyon ang idinaos sa malawak na lobby ng Menara Hiraya, ang ika-50 anibersaryo ng Sarili Group of Companies. Ang dating malamig na marble floor ay napuno ngayon ng mga tawanan at ngiti. Si Liwanag ngayon ay may mas matatag na tindig at malalim na pagtingin ay tumayo sa podium. Sa kanyang tabi, nakangiti si Luningning, ang kanyang asawa, ang liwanag ng kanyang buhay. 50 taon na ang nakalipas, itinatag ng aking ama ang kumpanyang ito. Simula ni Liwanag, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngunit ang nakaraang 5 taon ang pinakamahalaga. Sa mga taong ito, nalaman namin ang tunay na kahulugan ng aming kumpanya at ng aming sarili. Tumingin siya sa isang malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Papa, sa kanyang huling hininga, ay nag-iwan sa amin ng isang pamana na higit pa sa salapi. Ang pamana ng dangal, ng kabutihan at ng paggalang. Ang mga empleyado ay pumalakpak. Marami sa kanila ang nakasaksi sa pagbabago at ngayon ay masaya na sila sa isang kumpanyang tunay na nagpapahalaga sa kanila. Sa isang sulok, nakaupo si Malaya Silang, na ngayon ay nangunguna sa Hiraya Foundation, ang charitable arm ng kumpanya. Kasama niya si Gino, ang dating empleyado na pinahiya ni Castilla, na ngayon ay isa ng mahusay na team leader at isa sa mga aktibong volunteer ng foundation. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Natagpuan nila ang kanilang pagtubos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Naalala mo pa ba? Noong akala natin ay wala ng pag-asa? Tanong ni Malaya kay Gino, na may ngiti. Oo, sagot ni Gino. Ngunit pinatunayan ni Sir Ambon na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sulok. Sa hardin ng kanilang bahay, sa isang lugar na tahimik at puno ng mga bulaklak, abala si Luningning at Liwanag sa paglalaro kasama ang kanilang 2 anak. Isang batang lalaki na may ngiti ni Liwanag at isang batang babae na may mga mata ni Luningning. Ang kanilang buhay pamilya ay puno ng pagmamahal, isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng sandali at sa mga taong ating pinahahalagahan. Ang liham ng kanyang ama na natagpuan ni Liwanag ay naging gabay niya. Ang pagkakamali ng kanyang ama sa kanyang unang pag-ibig ay nagbigay ng aral kay Liwanag na hindi niya hahayaang mauwi sa wala. Mahalaga ang pag-ibig, higit pa sa anumang kayamanan. Isang umaga, isang bagong empleyado ang nagbabasa ng isang quote na nakaukit
sa marmol na pader sa labi ng Menara Hiraya. Ito ang sentral na mensahe ng kwento, ang diwa ng pamana ni Ambon Sarili. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa dangal, kabutihan ng puso at paggalang sa kapwa. Tiningnan ni Liwanag at Luningning ang bagong empleyado at pagkatapos ay tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal, pagpapatawad at paggalang ang siyang mananaig. Ang diwa ng Hiraya, ang katuparan ng pangarap at pag-asa, ay patuloy na magliliwanag sa bawat sulok ng kumpanya at sa bawat puso na handang maniwala sa kabutihan. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula, isang patuloy na paglalakbay tungo sa isang mas mabuting mundo na pinamamahalaan ng puso at hindi ng kayamanan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahang magpakumbaba, magpatawad at magbigay ng paggalang sa lahat, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang pagmamahal, pag-unawa, at ang pagnanais na maging patas ay ang mga pundasyon ng isang matatag na pamilya at isang maunlad na lipunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwento. Sana po ay nag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa inyong puso. Ano po ang inyong pinakagustong bahagi? Ano po ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin at sabihin nyo po kung anong klase ng kwento ang gusto ninyong marinig. Sa susunod, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.